Si Edwil Sabala po 'yun, tagapagsalita po ng INC. Suportahan natin si PRRD 'pag nagpunta. Hindi kaya po yung involvement ng INC, yung kasi yung alam ni PRRD na wala siyang magiging problema sa paghawak lang ng pera, no? Very positive nga pala eh. Suportahan natin si PRRD 'pag nagpunta siya ng Kamara. Sana magsama-sama lahat tayo para may ginawa silang tuloy na kagad. Correct. Correct po 'yan. Imbitahin niyo, sige. Ano sabi natin? Be careful what you wish for. Yung sasabihin ni Paduano na, oh, kukontempt kita. Subukan nyo i-contempt ang presidente ng Pilipinas. Boss Bas, may TikTok video ni rin si BP. Sara na relax, parang nang iinis lang. Sir Bas, ang sarap ni Inday, Mang Asar. Correct. Pakain-kain lang ng fishball, nanggagalaiti sila eh. Hindi na sila nahiya, nag-iisang babae, pinagtutulungan nila, wala silang magawa. Yun ang importante ron, wala silang magawa eh. Ganyan ginawa nila kay Miriam Defensor nung campaign. Pinakalat nila na baliw si Miriam para masira kasi sobrang lakas niya. Ganyan gagawin nila kay Sara para ma-impeach Galawang Dilaw. Hindi nyo kaya si BP Sara. Ang meron si BP Sara, loyal supporters. Yun ang wala kay Miriam eh. Maraming boboto kay Miriam dahil magaling. Pero wala siya talaga yun talaga yung suporta na nakikita natin ngayon. Na mga grupo-grupo. Matakot sila pag nagsalita si BP, di lang tao ang lalabas, baka pati sundalo. Yan pang paghamon nyo na ilabas ni BP Sara, huwag kayong mag-alala. Ilalabas yan. Inuhulaan ko na nga eh. Isa lang yung nahulaan ko eh. Yung transfer ng pera ng PhilHealth. Kaya napakadaling paglulukuhin ng ilang Pilipino dahil na rin sa maraming Pilipino. Kaya dapat talagang magsibalik sa kahit elementary para hindi po kasalanan eh. Eduardo, pasensya na, wag mo naman laitin yung mga Pilipino. Hindi po, marami kasi manlilin lang. Di po ba? Tulad ng media. Hindi naman po lahat ng tao matalino eh. Kung media po, nakita nyo naman, no? O sasabihin nila na dapat sagutin ni BP Sara, dapat sagutin. Siyempre, paulit-ulit nila naririnig yun, dapat sagutin eh. Pero ang totoo po, wala po silang karapatan na pasagutin si BP Sara. Wala nga silang karapatan na yung busisiin yung paggastos na yan eh. Boss Bad, subukan nila i-contempt si PRRD. Handa na din kaming hukayin si Marcos. Handa na mga excavate. Pansinin nyo sa mga vloggers, merong mga pakawala na magko-comment na nababaliw si Sara. Yan, magiging project ng trolls nila. Naririnig ko na kasi sa ibang vloggers yan, narrative na yan, papakalat nila yan. Yun nga po, pinapakalat na nila. Hindi lang po papakalat, pinapakalat na po nila sa kasalukuyan. Pare-pareho yan, punta kayo sa mga social media ngayon. Yan lang po ang sinasabi nila. May tama si BP Sara. Malaki talaga ang papel ng media sa pag-push na narrative, maliman o tama. Correct. Kaya nga dapat yung mga vlogger eh, 'di ba? Pantapat eh. Kaya lang minsan tali yung mga vlogger sa away-away. May kulentong na nahawa. Kaya eto, kilala natin yung mga DDS vlogger, sila Banat Bay. Tapos si Maharlika, alam natin anti-Marcos na ngayon medyo panig na siya kay Pangulong Duterte. Pero alam natin na na kung sino talaga yung mga Duterte, 'di ba, vloggers. Malupit si Kong Pimentel, hiniya si Densing. Pero wala pang prueba. Yun na nga eh, 'di ba? Panay dakdakan lang eh. Kasama po si Torres sa Magukay. Boss Bas, may paparating na bagyo. Wala pa rin nangyari sa flood control projects. Nasa ng bilyon-bilyon na pondo dyan. Yan, ayaw nila sagutin eh. Yung media, ayaw ipasagot eh. Di ba? Oh. Kung may mga dapat sagutin, yung mga bilyon-bilyon, eto, barya lang to kumpara doon. No? Pero yun, mismanagement ng fund. Utot nyo. Ano tawag nyo sa flood control? Hindi mismanagement? Ano tawag nyo sa 90 billion
na kinuha ng PhilHealth. Kinuha mula sa PhilHealth tapos uutang ng health para sa pondo sa health. Rural yata o rural yata. Rural yung ano no. Rural ba yung sa mga probinsya? Boss, excited na ako maging presidente si BP Sara. War on corruption gagawin niya. Ubus lahat sila sa House of Crocs. Hindi po. Ganito po mangyari Ganito po mangyari niya. Maniwala kay sa akin. Ang mga Duterte sanay na po matagal na sa politika yan. Alam na nila yung magaganap. After po ng 2025, lalo na po. Kaya crucial to Yung sa tingin ng iba yung nananawagan pa ng mga people power. Mahirap po yun Pangarap po yun na parang ang hirap po matupad. Hindi naman natin tututulan yan. Bakit naman natin tututulan yan? Kaya lang, mahirap po parang ano yan, tsambahan yan. Depende yan sa biglang galit di ba? Biglang galit, mag-alsa. Hindi po pinaplano yung mga revolusyon. Gagalit yan. Di ba? Ito po, yung boto po, alam po natin magkakaroon ng botohan. Ang kinakailangan po natin, mas marami tayong maipanalo na pro-Duterte senators para makikita po ng teka, galit na yung mga tao. Makikita ng mga representative, galit na tong mga tao. Kaya takot yung mga yan Magbabaliktaran na po yan sila. 'Di ba? Kasi never pa po, kadalasan po ang mananalo sa midterm. Kadalasan po pinakamaraming naipapanalo diyan yung pong admin. Panahon nga ni Duterte, zero sila Lahat ng lumabas pro Duterte, kahit yung mga nagkukunwaring pro Duterte lang. 'Di ba? Sir Baz, nasa na kaya yung mga dilawan na tutol sa pagpapalibing kay Makoy doon? Wala na po, nalusaw na sila. Kumampi po sila kay Marcos, hindi po sa mga Duterte. To educate lang po more people, paki-explain nyo po ano ang malversation of funds and why it cannot be used against BPSD because COA cleared her from any anomalies. Thanks. O katulad po ng sinabi nyo, pag cleaner ka ng COA, wala kang kaso. Ganun lang po yun. Masasabi mo dun sa kadete na pinahiya ni Bangag, hindi niya ang kanyang relo. Hindi binigay yung kanyang relo. Una, anong tawag doon? Yung mga traditions, hindi niya inaalam Talagang sa madaling salita, hindi siya marunong maging presidente. Ganun. Pwede rin kasi na hindi siya lumaki na yung ang advantage kasi ni BP Sara, lumaki siya na anak ng mayor No? Kung titignan nyo, mas yung mayor, mas lapitin ng tao. Lahat ng daing ng pangkaraniwan tao, diretso sa mayor yan Walang pampalibing, walang pantubos ng nasa ospital na kamag-anak. Yung mga ganyan yung mga niyan, di ba? Walang pantuition sa anak na nag-aaral ng kolehiyo. Direkta ang mga tao sa mga mayor. Yun ang kinalakhan ni BP Sara Kaya yung sinasabi niya na naunawaan niya. Yung mga humingi ng may sobre. Dalawa yun, di ba? Yung sobre. Isa pa, yun nga, yung tradition nung pagiging presidente. May mga may mga symbolism yun ng mga kadete. Kaya hinihingi yung relo mo. Hindi para maisaan ka. Parang si Tamba malversation of funds. Boss Bats, nabalitaan mo ba yung Prime Minister ng Japan binuwag yung buong Congress tapos mag-e-election sila ulit? Pwede namang ganun sana dito. Hindi po ganun dito kasi po fix tayo. Sa kanila kasi parliamentary system. Anytime. Magbotohan lang yung tao na ayaw na nila. Kaya ang Prime Minister sa kanila, walang fixed na term. Ang Prime Minister hangga't gusto ka pa ng mga members of the parliament. Ganyan po sa mga parliamentary. Kaya panapanahon pag may kontrobersya,
tanggal yung ano, yung prime minister. Tignan niyo yung UK, nakakailang prime minister na, 'di ba? Yung Indiano na prime minister nila saglit lang, tanggal agad. Yeah, they have different form of government and they have meritocracy. That's why they cannot control they can control corruption better. Ako hindi ako naniniwala na pag naging parliamentary tayo, wala na corruption. Tandaan niyo yung tatay nito ni Bongbong, parliamentary tayo. May prime minister tayo. Kasi sila pa rin yan eh. Nakuha nyo? Sila pa rin po yung uupo. Si Martin pa rin yung prime minister. Hindi dito po mga tao yung corrupt, yung mga politiko po yung corrupt, hindi po yung system. Yung mga politiko po ang corrupt dito. Kaya nga dapat ang mangyari, at least 3 sunod-sunod na continuity ni ano, kaya nakwenta ko na yan eh. 'Di ba? Sabi ko noon, magandang ang Pilipinas kasi yung nanalo, yung nagsabi na iko-continue niya yung ginawa ni Duterte. Babaguhin mo yung tao, no, yung pinuno, makikita nila, ay putya, hindi na pala pwede yung old ways. Isang pangulo pa lang eh. Binago kaagad eh. Kita nyo, gutom na gutom yung mga politiko. Hindi nakapagnakaw ng panahon ni Duterte. Dito po, sa aral na to, hindi po yung sistema eh. Pangulo, yung susi sa pagbabago. Kung tinuloy-tuloy po, from Duterte, sabi ko nga 3 yan eh. Duterte, naging BBM, continuity, tapos magiging si BP Sara, maunlad na yung Pilipinas. Duterte, BBM pa lang, tinapos kagad eh. Wala tayong magagawa. Dapat Duterte, tapos mahirapan na siyang bumalik kasi naka 12 years na eh. Nasanay na yung tao na ayaw na sa korap eh. Pag korap yung susunod, yayariin siya ng tao. Sir Bads, nag-file si Dilima ng laban sa pagpapalibing kay Marcos Sr. ng 7 beses. Kita nyo? Si Duterte lang po nakapagpalibing dyan. Nakapagpalibing, naipanalo. Totally, yung pagbabalik ng mga Marcos, no? Yung talagang wala eh. Hindi na kayo nasihan eh. Alam nyo, hindi na nga kayo nagpasalamat ng lubusan. Sinaksak nyo pa sa harap-harapan. Boss Bads, dapat military junta tapos baguhin constitution, buwag Congress para bago na Pilipinas. Alam nyo, tao po ang problema natin eh. Hindi po yung pagbubuwag ng Congress eh. Mas malala po yun. Imagine niyo, imagine niyo si Bongbong lang. Siya na masusunod, wala na pong senador, wala na pong Congress. Yung cabinet lang po ni Bongbong ang masusunod. Ano po sa tingin niyo mangyari? Walang mag-iimbestiga sa mga ginagawa nila. Walang mag-check and balance. Ano sa tingin niyo mangyari? Teka muna, PhilHealth, marami ka ng pera, kunin ko na yan. May tatanggi ba? May mag-iimbestiga. Dapat nga ngayon, tatanggi yung di ba? Congress, imbestigahan nila si Recto. Bakit mo kukunin yan? Ganun. Pan-check and balance po yun. Supposedly, pan-check and balance yung Congress. At ako po, hindi ako pabor na mawala yung Congress. Pag nawala po yan, ang masusunod na lang presidente. Yan ang presidente natin, yan ang masusunod. Diyos ko. Boss Bads, dapat military junta tapos baguhin. Kung ma-impeach si BP Boss Bads, hindi na ba siya makatakbo sa 2028? Bakit po natin papayagang ma-impeach, di ba? Kasi ang impeachment po, tatanggalin ka sa pwesto, susunod na sasampahan ka na ng kaso, makukulong ka na. Katulad kay Erap, pag nawala ka na sa pwesto, ipapakulong ka na. Kala nyo ba matatapos sa impeachment? Ipapakulong si BP Sara. Yun po yung unang hakbang para siya mapakulong. Hindi po
katapusan na yun, hindi po ipapakulong ka na nun. Di ba si Erap pinakulong? O nanawagan lang ng house arrest sa Tanay? Sir Badong, totoo ba na may imbitasyon si Tatay Digong sa Kamara? Sana suportahan natin si Tatay Digong. Ang pagkakaalam ko, may meron pang may standing invitation, no? Pero kung yung may bago bang imbitasyon, wala pa akong nakikita sa mga balita. Kaya naghihintay tayo kasi kung meron na, ano na talaga natin. Tapos kung may pahayag na rin ba si BP Sara na atin siya, paano kaya kung si Sara ang president tapos nandiyan pa si Martin sa Congress? Siguro puro impeachment ang gagawin nila. Pwede. Kaya lang, hindi na po siya makapangyarihan. Usually po, lahat po ng mga Congress, traditionally yung House of Representatives, kakampi po lagi ng Pangulo yan. So kung presidente na po si BP Sara, nagbaliktaran na po kay President Sara Duterte yan. Naintindihan nyo? At yan, sasabihin nyo, tatanggapin ba ni BP Sara? Opo, kasi politiko sila eh. Alam nila na, di po ba, masyasya kayo, di ba? Ganyan po ang politika dito sa Pilipinas. Lalo na yung mga congressman. Kasi karamihan ng congressman, kakampi po. Yan, mga sila ano na yan, Gonzales na yan. Di ba? Vice President pa yata ng PDP yan eh. Matataas pa tungkulin nila sa PDP nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon, mataas pa rin ang tungkulin sa panahon naman ni ano. Ganun po talaga yan. Yan yung mga kakampi rin ni Duterte noon na naging kalaban. Magiging kakampi rin ni BP Sara yan pag siya naging presidente.